Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa panahon ng kapayapaan, sa mahal ng Panginoon, bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayong araw ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan nila Apostol San Pedro at San Pablo. Nawa sa kanilang mga pagbibigay ng sarili sa ating Panginoon upang makisalo sa kanyang misyon, ay matularan po natin sila na masumpungan natin ang Panginoon sa ating buhay, naway maibigay natin ang ating sarili sa Kanya at hayaang gamitin niya tayo upang maging instrumento ng Kanyang misyon at pagpapala at pagmamahal sa ating kapwa. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa mapangyarihan Diyos at sa iyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal
ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan ang sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap kay Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ng mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka at magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka at sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam ang tunay na nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang mga nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat."
Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin ang kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang aking nagligtas sa akin takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa harap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya at nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y ialay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi niihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng anak ng aking Ama. Nasa langit at sinasabi ko sa iyo, ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapapanaig sa kanya
kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Mapagpala nga umaga po, mga kapanalig ng Sabado. At ngayon po ay ika-29 sa buwan ng Hunyo. At pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng dalawang dakilang apostol na si San Pedro at si San Pablo. Sa pagninilay po natin sa pagdiriwang na ito at sa mga pagbasa lalo po sa Ebanghelyo, siguro ho masasabi natin na nothing happens by chance. No? Ano po ibig ko sabihin? Hindi po nagkaroon ng coincidence na ang araw na ito ay sineselebrate natin. Pareho ang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Dahil ang piyesta pong ito, sa tingin ko, ay may sapat na dahilan at merong mahalaga at espesyal na mensahe po sa ating lahat. Dahil alam naman ho natin na meron naman selebrasyon si Saint Peter, yung tinatawag po nating feast in honor of the chair of Peter. No? At meron din naman tuwing January 25 na special celebration si Saint Paul o San Pablo yung January 25, yung conversion niya. Kaya ang tanong ano ba ang kapistahang ito na gustong may mahalagang ipahiliwanag, ipaalala, at ituro sa atin? Dalawang bagay po, mga kapanalig. Unang-una, ang kapistahang ito ay nagpapaalala sa atin na walang imposible sa grasya ng Diyos. Number one, this feast reminds us that nothing is impossible with the grace of God. Anong ibig ko pong sabihin? Sa ating pong Ebanghelyo, narinig po natin at sa mga pagbasa na si San Pedro ay impulsive. Ibig sabihin, minsan madaling mag-react, hindi ho ba? Kahit po hindi pa niya lubos na nauunawaan ang mga bagay-bagay, lalo na ng ating Panginoon, nagre-react siya agad. But dahil sa grasya ng Diyos, siya'y na-transform at naging kauna-unahang leader at Santo Papa ng ating simbahan. Si Saint Paul naman, o si San Pablo, ay kilala nating taga-usig ng mga Kristiyano, no? At nagsimula siya doon sa isang madramang pagbabago, kanyang pagdaan sa Damascus, na kung saan ay nakapakita ang Panginoon sa kanya at eventually pinagsilbihan niya ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng pag-iisip. At siya ay tinaguriang the greatest missionary on this planet. Ibig sabihin, mga kapanalig, all these things happen because of God's grace. Kaya ang pagdiriwang na ito, nagpapaalala sa atin unang-una na walang imposible sa grasya ng Diyos. Pangalawa, na pinapaalala sa atin ng pagdiriwang na ito, bagamat tayo ay may pagkakaiba-iba sa maraming pamamaraan, pwede tayong maging isa at magkaisa. Saan? Sa ating paglilingkod sa Diyos. Especially in serving our Lord, we can be one. Ano pong ibig pong sabihin nito? Minsan napapaisip po ako kung si Saint Peter o si Saint Paul gusto nila ang bawat isa, sapagkat may pamamaraan at magkaiba po sila. Pero
Nagkakaiba man sila sa maraming bagay, sila po'y iisa sa paglilingkod sa Diyos. Pareho po silang tinawag upang magpahayag ng mabuting balita. Si St. Peter was the first leader in the faith at si St. Paul defended it brilliantly. Kaya si St. Peter ay nagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo at si San Pablo naman sa mga Hentil. Makikita nyo. But in this way, pareho po silang nagdala, nagbuklod sa iisang pamilya ng Diyos. At kung bakit hanggang ngayon ay lumalago at nagpapatuloy ang misyon ng ating Panginoon. Magkaiba man sila sa maraming bagay, iisa sila sa paglilingkod sa Diyos. Kaya mga panalig, ang kapistahang ito ni St. Peter at St. Paul ay isang pag-anyaya sa atin sa dakilang misteryo ng ating pakikiisa at komunyon sa Diyos. At sa pamamagitan ng pamamaraang ito, lahat tayo ay tinatawag na ibigay at i-surrender ang ating puso sa Diyos at pagsilbihan siya sa pamamagitan ng ating mga kapatid. No? Ibig sabihin, both ad intra and ad extra, because we are really one in God. Kaya itong dalawang haligi na apostol ng ating simbahan na binibigyan natin ng halaga at pagpapahalaga sa araw na ito, naway patuloy tayong inspire sa pamamagitan ng walang imposible sa grasya ng Diyos. Maaari man nagkakaiba tayo sa maraming bagay, pero pwede tayong magkaisa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Tularan po natin sila, sundan po natin sila upang magpatuloy ang misyon ni Jesus at patuloy na lumago ang kanyang kaharian sa langit at sa lupa. Pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa karoroonan na may yumao, na may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magumulat paririto at hukom sa nangubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng may pananampalatayang katulad ng kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang katulad ng sa mga ingisda kung kanino itinatag ang simbahan, at ng pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Ang ating tutugon, Panginoon, maging bato ka nawa namin. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang Santo Papa ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon,
naway gawing karapat-dapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging bato kanawa namin. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at natutulungan ng kanilang pamamagitan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapalamo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Tingalay mula sa amin, buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ng ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang pagbahaing ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayong aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa isang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagmunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay. Oong Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming kanan. Oong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at bagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabirheng Maria, Ina-ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Pedro at San Pablo. Ama naming makapangyarihan, bigyan kami ng pag-asa sa tulong ng mga panalangin ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Ang mga apostol nawang sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. San Pedro at San Pablo, ipanalangin mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol. Sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan at pinatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Angelicanis Hostium, Elafremur Hostilia, Darabur per auxilium, Unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sic et termino, nobis donet in Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag na Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpaswalang Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema, pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem di cielo, pristitisti eis. Omne delectamentum insegabetem. Oremus, Deus qui nobis sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, triviu quesumus, ita nos corpore et sanguinis tuae sacra mysteria venerari, et redemptiones tuae fructum, in noves in iudes insiamus, quid vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ng Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Yeso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, Purihin si Yesu Kristo, Diyos na totoo at tao naman totoo. purihin ang ngalan ni Jesus, Purihin ang ngalan ni Jesus. purihin ang kanyang kabanal-banalang puso, Purihin kanyang kabanal-banal ng puso. purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo, Purihin kanyang kamalamalang dugo. purihin si Yeso Kristo sa banal na sakramento sa altar, Purihin si Yesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. purihin ang Espiritu Santo mga aliw, Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima, Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya, Purihin ang kanyang kalistinisan paglilinis sa kanya. purihin ang kanyang maluhating pag-aakyat sa langit, Purihin ang kanyang maluwating pag-aakyat sa langit. purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina, Purihin ang ngalan ni Maria, Beren at Ina. purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, Purihin si San Jose ang kanyang kalistinisan esposo. purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,